Sa aklat ni Josue na ating pinag-aaralan, alam ko po ang mga mensahe na inyong nadidinig sa iglesyang ito ay hindi isang aksidente. Merong plano, merong panukala ang Diyos sa bawat isa sa atin. At mga bagay na inyong nadidinig ay magiging pananagutan at magiging oportunidad kung ito'y ating isa sa puso sa ating mga buhay. So tayo po ay magpasimula sa Kapitulo 2 ng aklat ni Josue sa talatang 19. Sana po ay sa inyong mga tahanan ninyo pong binabasa ang ating teksto upang kayo ilubos na makasunod. Kaya let us read from verse 19, second chapter of the book of Joshua. Ang lalabas ng bahay ay hindi namin pananagutan kung mapatay man, ngunit kami ang mananagot pag may napinsala sa sinumang nasa loob. Bago pa natin tungayan at lubusan basahin mga talata, sino po nagsasalita dito? Na sinasabi sa verse 19, ang lalabas sa bahay ay hindi namin pananagutan kung mapatay man, ngunit kami ang mananagutan o mananagot pag may napinsala sa sinumang nasa loob. Sino nagsasalita? Ang mga dalawang titik, the two spies na sinugo ni Josue. Kung inyo pong sasaliwain ng mga bagay natin pinag-aaralan, alam natin na bansang Israel ay papasok na sa lupang ipinangako, sa promised land. Ito ang kapahingan na ipinangako ng Diyos sa kanila. Actually po, ang mga Israelita, sila dito ay pumapasok sa kanilang mga kapahingan. Okay? Kaya sa puntong ito, sila'y naghahanda ng salakayin, sakupin. Ang lupang pangako nito ay nabinigay ng Diyos sa kanila sapagkat marami pong mga inhabitants, marami pong mga mamamayan, mga higante, mga mandirigma, na kanilang mga kuta ay malalaki at mga pader sa lupang ipinangako nito ng Diyos sa kanila. At kailangan silang makipaglaban. Kaya dito, sa puntong ito, ang bansang Israel, siya po ay isa ng pukbo na papasok at salakayin ang bansang na ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya ang Diyos ay nagsugo ng titik sa pamagitan ni Josue. At sila ay tumuloy sa bahay ni Rahab na sa loob ng syudad ng Jericho. Ito ang unang syudad na kanilang sasalakayin. At alam natin, nakipag-deal si Rahab sapagkat tinago niya ang dalawang titik na ito sa tahuan ng hari. Tinago niya at pagkatapos niya naitago at nailigtas ang mga titik na ito, kinausap niya ang dalawang titik na siya ay bigyan ng kagandang loob sa mga bagay na nakita ay tinayakan niyang buhay. At sinabi ng mga titik, sa verse 19 natin binasa, ang lalabas ng bahay na ito, sinabi, sa panahon na ibibigay ng Diyos sa amin, sabi ng dalawang titik, ang iyong syudad, kailangan lahat ang iyong mga gulang, ang iyong mga kapatid, ang kalamang kamag-anak ay nasa loob ng iyong tahanang ito. At magtali ka ng santaling pula sa bintana kung saan sila bababa bilang tanda, kayo ang sangbahayan na ililigtas ng Diyos pag ibinigay na ang syudad na ito. Kaya sinabi dito, ang lalabas ng bahay, sabi ng titik, ay hindi namin pananagutan kung sila'y mapatay man. Subalit sabi, ang sino man ang nasa loob ng tahanan, kung sila'y mapahamak, kami ang mananagutan. At tayo po ay magpatuloy ngayon sa talatang 20. At kapag isiniwalat mong ito ang ating pinag-usapan, huwag mo nang aasan ang pangako namin sa iyo. Sabi kay Rahab ng dalawang titik. Sumagot ang babae, sang-ayon ako. Inihugos nga niyang palabas ang dalawa. Pagkatapos, itinali niya sa bintana ang lubid na pula nang nakalawit sa labas ang dulo. Talatang 22, binagtas ng dalawa ang kaburulan at nagtago roon samantalang sila'y pinaghahanap ng mga tahuan ng hari. Pagkatapos na 3 araw, bumalik na ang mga ito sa lungsod nang sila'y hindi na makita. Bumaba naman mula sa kaburulan ng mga titik, tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. Ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupain. Iyon wika nila. Mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na
sa takot ang mga taga roon. So sa verse 19 ay ating mapapansin, meron pong, ating natalakay ang verse 19. Sa verse 19 nating binasa, sa talatang 20, sabi, kapag isiniwalat mo itong ating pinag-usapan, huwag mo nang aasahan ang pangako namin sa iyo. Kaya dito meron silang kasunduan. Okay? Meron silang kasunduan na huwag isiwalat, huwag sabihin ang kanilang pinag-usapan o pinagtipan ng dalawang ito, ng dalawang titik at ng babaeng ito na si Rahab. Okay? So sa ating buhay ngayon bilang mandirigma, bilang anak ng Diyos, there are times, listen to this, to talk about what God has done for us. And there are times to tell no man. Merong panahon natin pong ipagsabi ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Merong panahon. At meron ding panahon na huwag nating ipagsabi ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Sana po sa putong ito, mga kaibigan, ang aking dalangin sa inyo, sapagkat one of the truest signs of maturity in the Christian life is the ability to control our tongue. Yan po isang tunay at totoong tanda na tayo po ay dumarating sa hustong gulang, lumalago sa ating pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano kapag tayo nagkaroon ng abilidad na kontrolan ang ating mga dila. Ang tao sa kasalukuyan, na kanilang nakatitain, na kanilang nakokontrol ang mga malalaking hayop, kahit ng mga whales, ano mang klaseng hayop, mababangis man o hindi, they were able to control them. Ay ating makikita sa mga circus. At iba mga palabas. Subat ang isang bagay na aking napapansin, kahit ng mga Kristiyano, ang mahirap na kontrolan ay ang kanilang mga dila. Sometimes sa ating mga dila, lumalabas ang kamatayan. Dito tayo napapahamak. Sana po, kayo bilang mga Kristiyano sa inyong nadidinig sa iglesyang ito at sa inyong naranasan na ipinahintulot ng Diyos, nagkakaroon kayo ng abilidad na inyong pigilan ang pinakamalit na bahagi ng ating katawan nito. Subalit siyang pinakamakapanganib. At madalas, ito ang nagpapasira, ito ang nagwawasak sa maraming iglesia at gawain. Ang dilang ito, sana ito lumabas, ay puro asin, kapayapaan at biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sana sa puntong ito, mga kaibigan, kayo na kinaasan na nandito. Hindi kayo magiging daan para tumaliwas, hindi kayo magiging daan para matisod ang ating mga kapatiran nandito dahil sa ating mga salita. Timbangin natin ang ating mga salita. Huwag tayong gaya ni Pedro. Basta sasat ng minsan hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Ng aking dalangin, bago natin banggitin, kahit na tayo ay sabihin sa atin, nabubulok lang ang ating laway sa loob. Kaya gaya na aking nasabi, less word, hindi ba? Less sin. Konting salita, konting kasalanan. Notice that Rahab and her family were saved. Atin po ito napasin. Na si Rahab at ang kanyang sambayan ay inaligtas, provided na si Rahab ay kanyang ginawa ang kanyang inuutos sa kanya. So it is with our salvation. Gayun din sa ating kaligtasan. Kaya sinasabi ko sa Hebrews 3:14, sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo. Kung, merong kondisyon, tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. So, yung iniutos sa atin, kung ito'y ating ginagawa, maliligtas tayo at ang ating sangbahayan kung ating iingatan na matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. There is an if, Merong if dito, merong kung. Just there was with Rahab. Katulad kay Rahab, mayroong kondisyon. Si Rahab ay maliligtas kung kanya pong gagawin ang kanyang bahagi sa kasunduan.
tayo ay tinatakan. Okay? Tayong lahat ay tinatakan kung tinanggap natin si Kristo. We were sealed sa araw ng katubusan. Sa pagdating ng Mesiyas, we will be saved in that day. Sa araw na yun tayo maliligtas, provided kung ating pong pinanatili ang ating sarili na banal. We are looking always to Jesus in every aspect of our life. Lagi tayong tumitingin sa ating Panginoon sa bawat aspekto ng ating mga buhay. And do not partake of the spirit of the world. Hindi tayo nakikipagbahagi sa espiritu ng sanglibutan. Talatang 21 at 22 sa ating pong basahin. Sumagot ang babae, sang-ayon ako. Hiniugos nga niyang palabas ang dalawa. Pagkatapos itininali niya sa bintana ang lubid na pula na nakalawit sa labas ang dulo. Ang lubid na pulang ito po ay kumakatawan sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, talatang 22, binagtas ng dalawa ang kaburulan at nagtago roon samantalang sila'y pinaghahanap ng mga tahuan ng hari. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik na ang mga ito sa lungsod nang sila'y hindi makita. Sila'y nagbalik. Hindi sila nakita ng mga tahuan ng hari. Nagtago sa kaburulan ng 3 araw. At noong sila magbalik sa syudad, doon pa lamang sila lumabas. Hindi sila nasumpungan. Listen to this. Ganito rin kaparaanan, tinutugis, inahabol ni Satanas ang iglesia. Tinatangka niyang pigilin ang pagporma ng Mesiyas. Ano yon? Pagporma ng Mesiyas sa kanyang katawan. Kaya tinutugis niya po ang iglesia. Lubos sa loob ng 2,000 taon. Hanggang ngayon itong kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Inahabol tayo. At ang kanyang plano, bakit niya tayo inahabol, tinutugis, pinipigilan niya ang pagporma ng Mesiyas sa ating karakter at ugali sa kanyang katawan. Ito po ang kanyang kinatatakutan. Kaya sinasabi sa Revelation 12 verse 4 and 13 na doon ang dragon, inihintay niya lumabas sa babae ang sanggol. Ang lalaki sanggol, ito po ang ating Panginoong Jesucristo, ang babae tayo, ang iglesia na masilang sa atin. As oras na siya ay lumabas sa verse 13, pinipilit niya itong patayin. Ito rin ang kanya ginagawa sa atin. Hindi namamalayan ito ng iglesia. Hindi ito namamalayan ng maraming Kristiyano. Subalit, gaya ng 2 titik, hindi sila nasumpungan. At kailanman, hindi niya sila masusumpungan dahil ang iglesia ay tinatayo siya ng Mesiyas. At imposible para sa pwersa ng impyerno na pagtagumpayan ang iglesia. Imposible. Ang iglesia ay magiging lubos na matagumpay sa kahuli-hulingan. Dahil iyon ang decree, iyon ang iniutos ng makapangyarihang Diyos. Ito ay magiging matagumpay. Jesus shall rule until every enemy has been put beneath His feet. Si Jesus po ay maghahari hanggang ang bawat kaaway niya ay malalagay sa ilalim ng kanyang pahanan. Sapagkat si Jesus ang Panginoon. Jesus is Lord. At His name, every knee shall bow in subjection. Sa kanyang pangalan, lahat ng tuod ay luluhod sa pagpapasakop sa Kanya. Lahat ng nilikha sa itaas ng langit, sa ibabaw ng lupa, at sa espiritual na bilangguan sa loob ng lupang ito, na lahat ng nilikha ng Diyos ay kanilang ipapahayag na si Jesus ang Panginoon. Lahat! Ito ay kanilang ipapahayag na si Jesus ang Panginoon. Ito po yung aking nang hinihintay at kinasasabikan na lahat na nilikha sa ibabaw ng langit, sa ibabaw ng lupa, sa espiritual na bilangguan sa loob ng sanglibutan ito, ipapahayag nila at lulod at magpapasakop na si Kristo ang Panginoon. Ako po ngayon ay nababagot, ako po ay nalulungkot sa ating kapaligiran, sa mga bagay na nangyayari, hindi ba? Sa kidnapping, sa mga inosenteng mga bata, pinapatay, mga karahasan.
Alam po ninyo, kung mga balita na paggising mo sa umaga, nadidinig mo na, sapagkat po yung katulong namin sa bahay, siya ng aming newscaster. Paggising sa umaga, balita na, hindi po mabuti yun. Huwag niyong harapin ang dyaryo o balita paggising sa umaga, kabigatan, alalahanin, ang inyong masusumpungan sa inyong puso. Nababagot ako sa mga bagay na nangyayari, pero ang aking kaaliman, lahat ng mga taong yan, pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. At sinasabi ko sa akin, may bahay, malapit na. Magtis tayo sa ating nadidinig, malapit na. Darating ang Panginoon at Kanya itataag ang Kanyang kaharian dito sa lupa, ipapahayag ang Kanyang kalwalatian at katuwiran. Ang lahat ng mga tao na hindi magpapasakop sa Kanya, sinasabi ng Biblia, sila ay wawasakin sa pamagitan ng mga kamay ng mga itinalaga ng Diyos na magharing kasama niya. Malapit na, mga kaibigan, malapit na. At tayo inihanda ng Diyos sa bagay na yan. Talatang 23, sinasabi, bumaba naman mula sa kaburunan ang mga titik tumawig ng ilog at nagbalik kay Josue. Iniulat nila kay Josue ang buong pangyayari. Iniulat nila. The two spies, alam po natin dito, no? Ang dalawang titik na ito, na bumalik kay Josue, ay kumakatawan sa dalawang saksi na binabanggit sa Revelation 11. Ang dalawang saksing ito ay mga remnants of God's people. Ang dalawang saksing ito, saan tayo ay kabilang dito. Okay? Nagagamitin ng Diyos ang mga huling mga araw na ito. Sila po ang mga iniwalay ng Diyos mula sa kanyang bayan. Sila ay pinahiran ng dalawang bahagi ng kanyang espiritu na sa mahuling mga araw na ito, sila ay magpapatutuo sa mga bagay na magaganap sa pagdating ng Mesyas. At sila ay magpapatutuo sa pagdating ng kaharian ng Diyos at ng mga banal kanilang aangkinin ang kaharian sa sanglibutan. God has His scouts and spies. Ang Diyos ay meron po siyang tagamanman at meron siyang mga titik na inihanda ngayon sa kapanahunan natin. Meron siyang tagamanman at meron siyang mga titik. Sila ay nagsisilbing bilang mga pinakamata. They serve as the spiritual eyes na malaking bilang ng mga iglesia. God knows those people. Verse 24 na ating binasa, ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupaing iyon, wika nila, mabanggit lamang ang pangalan natin, nangangatog na sa takot ang mga taga-roon. Kaya ang binigay po ng dalawang titik na ito na information, this was a very important military information. Mahalagang militaryong impormasyon na ibinigay ng dalawang titik. Sila po na dinala ng Diyos sa malalim na kaparaanan sa Mesyas. Kanila pong dinadala pabalik sa atin ang mabuting balita na si Satanas ay binigay na sa ating kamay. Sila po namang Kristiyano sa nakaroon ng malalim na karanasan kay Kristo. Sila ngayon bumabalik sa kanilang mga salita, sa kanilang mga buhay, sa mga talata at sa mga libro natin binabasa. Kanilang sinasabi, ibinigay na ng Diyos sa ating kamay ang kaaway natin. The victory was gained upon the cross 2,000 years ago. At tagumpay na tamo natin doon sa krus, 2,000 na panahon na nakakaraan. Nung mamatay ang ating Panginoong Jesucristo, tayo tinubos sa kasalanan at hindi natin dapat paglingkuran ng kasalanan sapagkat tayo ay tinubos na ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga demonyo itatakbo sa pangalan ni Jesus kapag tayo ay lumalakad sa Espiritu at sa pananampalataya sa ating Diyos. Sa pangalan ni Jesus, tatakbo ang lahat ng mga demonyo. Kung tayo ay lumalakad sa pananampalataya at sa patnubay ng Espiritu ng Diyos. Huwag nating katakutan ng Diablo. Ang Mesyas ay binigay na sa atin ang lahat ng kapamanahan sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng Diablo. Minsan po itong mga salita ninyo nadidinig. Pero sa oras na sana ating maharap ang mga spiritual na mga pwersang ito, kaya alimbawa kung kayo ay pinahintulot ng Diyos, naharapin ninyo ang isang tao na inahalian ng demonyo, you will face those persons. Ang mga ganitong mga karanasan, ang ilan sa inyo nakaharap ng ganito, huwag po kayo matakot. Tatakutan kayo, anong mga salita kanila sasabihin. Subalit sinasabi ng Biblia,
Lahat ng kanyang kapangyarihan ay pinakalugnas sa atin. So we are to press forward as Jesus leads us until even the memory of Satan and his followers has been destroyed out of the earth. Ito pong dapat natin gawin. Tayo sumulong hanggang sa Satanas ang kanyang mga tagasunod ay mawasak ang lahat ng memorya nila sa ibabaw ng sanglibutan ito. Kaya sinasabi po sa Deuteronomio talatang 7:24, wala na po tayong panahon, sinasabi doon na ibinigay ng Diyos sa atin, truly the Lord had delivered. Ibinigay na sa ating mga kamay ang lahat ng lupain. Okay? Sinasabi sa atin dito sa 7th chapter ng Deuteronomy, verse 24, na ibinigay ng Diyos ang lupang ipinangako sa atin, ang lahat ng lupain. Kaya ito rin ang sinasabi ng Panginoon. Listen to this. He who overcomes shall inherit all things. Siya na magtatagumpay ay kanyang mamanain ang lahat ng bagay. Kung paano ang bansang Israel ay pinigay na ang lahat ng lupain sa kanila, gayon din kaparanan sa ating mga kaibigan. Kung tayo ay magtatagumpay, ating mamanain ang lahat ng mga bagay. Inyo na bang naaro kung anong sinasabi ang lahat ng mga bagay? Gade, ang ating pananaw ay yung lahat ng mga bagay, ang ating pananaw, ang ating mana ay ang langit, ang ating mga mansion, ang mga gintong sandalyas at koronang ginto. Yun lang ang ating mana na ating alam. Subalit sinasabi ng Biblia, siya na nagtagumpay, hindi siya na nagtaas ng kanyang kamay, siya na nag-speak in tongues, siya na dumadaan ng problema, siya na nag-aayuno, siya na nag-aate ng Sunday, siya na gano'n. No, siya na nagtagumpay, ay mamanahin niya ang lahat ng bagay. Pinag-aralan natin kung anong lahat ng mga bagay na ito. Ang lahat ng mga bagay na ginawa ng kamay ng Diyos. Ano yung mga bagay na ginawa ng kamay ng Diyos? Lahat ng mga bansa, lahat ng tao, sanglibutan, ang ipapawid, ang sinakop, lahat ng nakikita, yan ay ang mana ng isang mananagumpay. Hindi ba kayo nagagalak doon? Hindi ba kayo excited sa mga bagay na ito na nais ng Diyos na ibahagi sa atin? The Lord has delivered into our hands spiritual control over the entire creation of God. Ibinigay ng Diyos sa ating kamay ang buong spiritual na kapamahalan. Kontrolado natin. Sa kapangyarihan ng Diyos, ang lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Tayo ginawang hukom ng tao at ng mga anghel. Hukom, judges of men and angels. All things have been delivered to Jesus by the Father. Lahat ng mga bagay ibinigay ng Diyos kay Jesus, o ng Ama kay Jesus, including ang paghukom sa mga anghel at ng mga tao. Ngayon, si Jesus ay kanyang binabahagi ang kaharian na ito at kanyang ibibigay kanino man na kanyang nais ibahagi ito. Nandiyan ba kayo? Ours is the greatest opportunity of all times. Sa ating kapanahunan, sana po ito yung makuha, pumutok sa inyong kaisipan. Ang ating kapanahunan, ito ang pinakadakilang oportunidad sa buong kasaysayan ng buong sanglibutan. Kaya tayo pumapalang tayo nabubuhay ngayon sa ating kapanahunan. The last in the kingdom shall be first. Sa ating kapanahunan, but tayo rin ay nabubuhay sa pinakadakilang panganib sa ating buong kapanahunan kung wag nating angkinin ang oportunidad na ito na pinagkakalob ng Diyos sa atin. Tayo'y naanyayan ng Panginoong Yesus na makibahagi sa karya ng Diyos na kasama niya. At ito ang dominion over all of the works of God's hand na mamahala sa ibabaw ng lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Dito tayo inahanyayan ng ating Panginoon. Nandiyan po kayo? Are you willing to accept that? Subalit mga kaibigan, para po tayo makapasok sa hindi natin makayanan ng ating imahinasyon na napakalawak na mamanain natin, we are required, hindi po 2 ito we are required to lay aside every other interest and seek
the kingdom. Bago natin makamtan ang bagay nito, kailangan natin isang tabi natin ang ibang mga interes at hanapin natin ang kaharian ng Diyos. We have to seek the kingdom of God and His righteousness first. Yan ang ating unang hanapin. Hindi, okay kapag nag-graduate na ako, o kaya kapag meron na akong buhay, kapag marami na akong pera sa bangko, o kaya ganito. No! Doon pala mga hanap ng kaharian ng Diyos. Ngayon! Today! Mga kamag-anak na po niya, ano makukuha po namin? Wala na. Amen. Tayo po umawit na may exam. Sa iyo na meron siyang nice na makita sa iyo mga bagay nito. We have been commanded to seek first the kingdom of God. Si Satanas ay nagtatrabaho araw at gabi para lituin ang ating kaisipan at pigilan tayo doon sa pagtamo ng kapamahalan or dominion sa ibabaw sa lahat ng ginawa ng kamay ng Diyos. Etong kanyang ginagawa. Etong kanyang trabaho, araw at gabi, masipag po siya. Masipag siya. Ano kanyang plano? Lituin ka. Ang kaisipan at pigilan tayo na ating matamo ang ibinibigay ng Diyos nito sa atin. Ilan po sa ating mga kapatid na nandito sabi, Pastor, hindi sapat ang isang araw ang ating gawain. Para bang hindi sapat para ikaw ay makaraos. At alam niyo po sa mga dating na panahon, totoo po yan sinasabi. Ang kadiliman ng person nito ay magiging matindi. Talagang hindi sapat. Alam niyo ba kung mayroon akong karamdaman? Kahit na masakit ang pakiramdam, gusto kong pumunta dito. Gusto kong magpupuri. Para bang kulang ang aking panahon, kulang ang aking araw kung hindi ako nakapagpupuri. Lalo kapag linggo, kasama kayo nagpupuri. Kulang. Para bagang walang kabuluhan na lahat ng mga bagay kung hindi ka nakadalo ng gawain ng Diyos. Pero, aking mo nababasin sa ilan sa atin, okay, Sunday school, Sunday Christian lang tayo eh. Alam po ninyo ngayon pala sinasabi ko sa inyo, you will not make it. Tandaan po ninyo, you will not make it. At mababanggit niyo po mamaya. Ang trabaho ng ating kaaway araw-araw gabi, nagkatrabaho, lituin ka, pigilan ka, at ang kanyang karunungan ay lampas pa sa ating karunungan. Hindi natin alam kung kailan pa siya na andyan na, libo-libong taon na andyan na siya. He has perfect wisdom. Pinag-aaralan ka, tinitimbang ka kung saan ka mahina, hindi ka niya bibiglayin. Tandaan ninyo, hindi ka niya bibiglayin. Ikaw rin, tayo rin. Pag-aaralan ka kung saan ka mahina. As oras nakakita siyang butas, ayun na, baksak na marami sa atin. Kaya, if we overcome the accuser, the world, our own fleshly lusts and self-will, we will inherit all things. Kung ating mapagtagumpayan ang taga-akusa, walang iba si Satanas, ang sanglibutan na ngayon ay nakikita na gumagapang sa maraming mga buhay ng mga Kristiyano, our own fleshly lusts, ang ating sariling pita ng laman, ang ating sariling kalooban, kapag ating napagtagumpayan ng mga bagay na yan, we will inherit all things. Si Satanas ay nalipol, natalo, he was destroyed doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pamagitan ng ating, alam po ninyo, sa pamagitan ng ating pong unrelenting faith, listen to this, sa pamagitan po natin hindi sumusukong pananampalataya, ating pong pinapakita ang tagumpay sa bawat dako at lugar ng ating personalidad. Kailangan yan. Sa pamagitan ng hindi natin sumusukong pananampalataya, pinakikita natin tagumpay sa lahat ng ating ginagawa, sinasabi at iniisip sa araw-araw ng ating paglalakbay sa buhay nito. Okay, tayo pong lumundag ngayon sa chapter 3, verse 1. Maaga-maaga pa'y gumising na si Josue. Okay? Maaga-maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel.
Nilisan nila ang sitim patungong ilog Jordan at humimpil sila sa tabi nito bago tumawid. Ngayon natin mapapansin na si Josue, na lingkod ng Diyos, maagang gumising. At ang buong bansang Israel ay nilisan nila ang sitim patungo sa ilog Jordan. At bago sila tumawid sa ilog Jordan para sumalakay, sila po'y humimpil o tumigil bago tumawid. Ito po'y mahalaga. Panahon na para sa mga Kristiyano na bumangon na maaga sa kinaumagahan. Pareho, maging literal o espiritual. Panahon na para sa mga Kristiyano na bumangon na maaga sa kinaumagahan. Ang isa sa atin ito ay literal, ang isa sa atin spiritual. Ano kaya? Ang isa sa atin ay tamad sa ating spiritual na buhay. Kung tayo maagang nagigising, siguro Sunday school pa lang puno na tayo. Handa na tayo gabi pa para harapin ang bukas, lalo na kapag linggo. Sana sa ating buhay kakitaan ng pagiging sundalo ng ating Panginoon. Panahon na para i-demonstrate natin, ipakita natin ang kasipagan sa paghangking ng kaharian ng Diyos. Panahon na ang kasalukuyan na kapanahunan ay hindi ito ang oras kung saan maging okupado sa mga bagay ng buhay na ito. Alam po ang kalagayan natin, ang inasabing gayan ko, dito ko naabuso ng aking sarili. Ako ay hindi natutulog na maaga, nag-visitation, nagba-Bible study, merong pumunta sa ibang mga lugar, uwi, maligo, matulog ako halos everyday 2 o'clock in the morning. Pagkatapos gigising na maaga, ihatid ng mga bata, ganito ko naabuso ng aking sarili. Subalit kailangan ng disiplina. Alam ko ang style o ang kalagayan ng ating nature ng ating trabaho. Pero panahon na, mga kaibigan, na tayo gumising na maaga ng kinaumagahan. Ang sa ating may karamdaman, okay. Pero sana ang mahalaga, ginagawa natin, dapat natin gawin para sa Panginoon. Open your Bible bago kayo matulog. Kahit na buong mag-araw ay kayo pagod, just 2 chapter, 1 chapter, yung mga binabasa natin, just listen and read. Ito po'y mahalaga. Ito ang isang kapahayagan na inyong inaangking ang kaharian ng Diyos ay pagpapakita ng pag-angkin ng kasipagan. Kailangan na, bago natin maangkin ang panlabas na kaharian, kailangan muna yung panloob na kaharian na itinatayo ng Diyos, yung internal kingdom. Ito ang nais ng Diyos na inyong sakupin muna. Kaya ang kasalukuyan na kapanahunan, hindi itong oras kung saan tayo maging okupado sa mga bagay ng buhay nito. It is the time to take the kingdom. Sila na sinasantabi ang bawat ibang interes at inahanap ang kaharian ng Diyos. Sila po'y gagantampilain, lampas pa doon sa kanilang naiisip. Kaya araw-araw marami tayong mga interes. Maraming ginagawa. Yan ay gamitin niyo para hakbang, para ating magawa ang kaloob ng Diyos araw-araw ng ating mga buhay. Huwag kayong mga makapatali sa mga details of life. Huwag kayong mga makapatali sa mga alimbawa, lumalakad ka patungo sa isang daan na ito. Sa iyong patungo, sa paglakad sa daan na ito, maraming mga bagay na iyong nakikita. Okay, huwag kang patangay sa bagay ito. Huwag kang patangay sa kaya sinasabi, don't look to the left or to the right. Ang ibig sabihin huwag mong ibigay yung panahon doon. After you have done your best there, after you have done your best, na ano ang dapat gawin, lakad diretso sa Panginoon, ang paningin mo sa Kanya. Amen? Kaya ito po dapat natin gawin bilang sundalo ng Panginoon. Maraming mga banal ang napupuyat. Maraming banal na napupuyat sana sa panalangin, kundi sa harapan ng television. Ito po ang isang kagamitan na ginagamit ng Diablo sa ating kasalukuyan. Ang aking mga anak, binabawal ko sila dito. Kwentuhan, napupuyat sa chismis, sa intriga.
Gumising halos tanghali na. They are defeated before they begin the day. Sila ay talo na bago pala pasimulan ng araw. At ipako ang ating kaisipan doon sa isang goal natin. At iyon ay hanapin ang kalooban ng Mesyas sa bawat araw ng ating mga buhay. Pagkatapos, gamitin natin yung self-control, yung pagpipigil sa ating sarili sa lahat ng ating ginagawa. Katulad po ng isang champion na athlete. Meron siyang disiplina sa pagkain, disiplina sa paglalaro, disiplina sa pagtulog, sa lahat ng kanyang ginagawa. There comes a place of lodging of preparation. Gaya po ng ginawa ng bansang Israel, hindi ba? Bago sila tumawid ng ilog Jordan, sila'y humimpel, tumigil. Humimpel. Iyon ang pagtigil ng paghahanda. Pagtigil ng paghahanda. Kaya mga kaibigan, bago tayo sumulong sa tagumpay na ibinigay ng Diyos sa atin, etong kaparaanan ng Panginoon na dalhin sa isang banal, sa panahon ng paghihintay, sa panahon ng paghihintay, etong ginagawa ng Diyos ngayon sa marami sa atin. Para bang binabagalan ka ng Diyos? Ang ilang sabi, sobra bilis. Ang ilang sobra bagal. Sobra bilis ka pag hintayin ka ng Panginoon. Patitigilan ka. At paghihintayin ka, ito ay kanyang gagawin bago isugo siya sa isang bagong lugar na tagumpay at ministeryo. It is important. Ito po'y mahalaga sa panahon ng ganito pong mga paghahanda at paghihintay gaya ng marami sa atin. Nabantayan mabuti ang Panginoon. Okay, yung ilang kayo nandito sa kasukuyan. Naghihintay ka sa Panginoon, naghahanda ka. Mahalaga sa puntong ito na yung bantayan mabuti ang Panginoon, baka tayo magkamali patungkol sa ano yung gagawin ng Panginoon sa atin. We have to watch in prayer and listen to the Spirit of God. Amen? Kailangan tayo magbantay sa panalangin at makinig sa Espiritu ng Diyos sa panahon ng paghihintay, sa panahon ng paghahanda. Talatang 2 at talatang 3, atin na pong tatapusin ito. Talatang 2 at talatang 3. Pakalipas ng 3 araw, naglibot sa kampamento ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga serdoteng Levita ang kaban ng tipan, tignan niyo po, take notice ang bilin ng mga opisyalis na ito. Kapag nakita niyong dala ng mga serdoteng Levita ang kaban ng tipan, sumunod na kayo. Sumunod na kayo. Kaya dito mo natin mapapansin, tinuturo sa atin sa kasalukuyan natin pag ipako, ituon ang ating mga mata sa ating Panginoon, hindi ba? Nandiyan ba kayo? Bakit po? Dahil siya ang kaban ng tipan. He is the Ark of the Covenant. Ano yung Ark of the Covenant? Ano yung kaban ng tipan? Ito ay isang kagamitan sa banal na templo ng Diyos kung saan bumababa ang presensya ng Panginoon. Ang kagamitan na yan, sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. At dito, sabi, lumibot ang mga opisyales sa kampamento kung nasaan sila nakaimpil. Okay? Naglibot sila at sabi, sumulong na, tumayo na tayo. Kapag binuot na ng mga sasordeng Levita ang kaban ng tipan, sundan ninyo ang kaban ng tipan. Kaya sa kasalukuyan, ito sinasabi ng Panginoon sa atin. Ipako natin ang ating mga mata sa ating Panginoon. We must be ready to move. Maging handa na kayo na kumilos. Napakarami sa bayan ng Diyos. Listen to this. Napakaraming sa bayan ng Diyos. Sana dito sa atin ay wala. Ang pasan nila maraming mga responsibilidad at alalahanin ng kasalukuyan na sanglibutan. Kaya ngayon, we must ask the Lord Jesus to help you rid yourself to these many entanglements. Kailangan natin humingi ng tulong sa Panginoon na alisin sa ating buhay, napakaraming mga bagay ng sanglibutan, maraming mga bagay na walang kaugnayan sa ating pagiging kawal. Marami. Kaya sinasabi ko sa 2 Timothy chapter 2 verse 4, ang sangkawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal o hindi nagpapakaligalig sa mga bagay ng mundo. Kaya if you do not come out of the world now, you will perish in the future. Kaya kung hindi ka lalabas ngayon sa sanglibutan,
Ikaw ay mapapahamak sa malapit na hinaharap. Hindi lang ikaw, kaduktong dito ang iyong sambahayan. Ikaw at ako ay ating pong tiyakin na ating panatiliin ang ating mga sarili handang sumulong kasama ng Diyos. Inibang inihahanda, pinananatilang yung sarili doon sa paghahanda na sumulong sa Diyos, kasama ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Marami sa atin hindi tayo makasulong dahil sa bigat na sa ating likuran. Oras na para sa mga opisyales na pumasok at maglibot sa kapamento sa iglesia, sa ukbo ng Panginoon. Listen to this. Panahon na, and they will command the people. At kanilang utusan ng mga tao. Sana po itong yung dalangin sa amin sa kaming mga pastor, na hindi kami natutulog. We have command the people. Na kailangan namin utusan ng bayan ng Diyos. Kaya, kapag ganito po ang aming kalagayan, huwag niyo po niyong asan ang mga kingdom preachers, ang mga tagapangaral ng kaharian ng Diyos, na ikadol kayo, na palayawin kayo. Okay? They will not do it. Hindi nila gagawin ito sa inyo sapagkat sila mismo ay nasa ilalim na mahigpit na pagdidisiplina ng Panginoon at kanila pong inaasahan kayo na sumunod sa kanila. Yung pong aking inaasahan sa inyo. Sapat ako mismo ay nasa mahigpit na pagdidisiplina ng Panginoon. Etong panahon na hindi na para gawin kayong baby, etong panahon na para gawin kayong tukbo ng Panginoon. Follow the ark! Iyan ang utos ng mga opisyales. Sundan ninyo, sumunod kayo sa kaban ng tipan. Kalimutan na natin patungkol pa paano natin magagamit ang Mesyas para tulungan ka at magawa mo yung kalooban. Kalimutan na natin yan. Follow the ark! Nandiyan ba kayo? Sundan ninyo, sumunod kayo sa kaban ng tipan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kumilos kayo sa inyong kalagayan kung kayo natutulog, gising! At sumunod doon sa kaban ng tipan. Change is coming to our nation. Change is coming to the world. Change is coming to the kingdom of God. Ang pagbabago ay dumating sa sanglibutan, pasama ng pasama. Asa inyo, pasama na pasama yan. Sa ating bansa sa sanglibutan, at lalo na, mayroong pagbabago yon nangyayari sa kaharian ng Diyos. Gaya na dinig natin kanina sa Sunday School, pagbabago. Mayroong malaking pagbabago. At saan makita ninyo yung pagbabago? Ang tanong, are you prepared? Handa ba kayo sa pagbabago ito na ginagawa ng Diyos? Inyo bang makakayanan tumayo sa dumalang oras kapag ang lahat na nakapaligid sa iyo ay nasa kaguluhan? Handa ba kayo sa ganitong kalagayan? Will you able to trust God? Will you able to trust the Word of God and teach others to trust the Word of God? Kaya ba natin? Naghahanda ba tayo? Tayo din makakatayo? Makakayanan ba natin sa oras na dumating ganitong nakapaligid ay lahat ng kaguluhan? Nandiyan ba kayo? Kung niyo babansin sa mga news, sa war, sa Bosnia, sa Croatia, o nakakamali, whatever this country are, kung niyo na makikita mga refugees, sa kanilang bansa, patay dito, baksak ang mga bomba dito, lahat ng ari-arian na nawawasak. Aking napapansin ng aking puso ay nasa kanila. Subat mga kaibigan, sa panahon na yon at sa mga panahon na darating, igit pa sa mga bagay nito. Listen to this. Imagine. Nang inyong imahinasyon na ma-imagine ninyo. Kapag dumating ang dakilang kapigatian, the Great Tribulation, ano mang worst scenario na inyong maisip? Digmaan, patayin dito. Bombahan. Sa kabila mo patay. Ang mga panahon na darating, in your imagination, multiply it 1,000 times. Yung worst scenario na pwede mo imagine, multiply mo yan na 1,000 times. Yan po ang mga bagay na mangyayari sa inaharap. Ang tanong, makakatayo ka ba? Ngayon lamang konting problema sa mga bagay na ba ito, nalilito ko na. Let alone sa panahon na yun. Makakatayo ka ba? Ito po ang aking sinasabi sa aking mga anak. Ito ang aking, naalala ko ang aking mga anak sa mga bagay nito.
Stand on the Word of God. At kayo po lahat, sa panahon na yun, you follow the Ark of the Covenant. Ang kadiliman na dumarating, sa panahon na yun, okay, subalit sa kabila na yun, sa panahon na yun, there will be deliverance in Mount Zion. Okay? Sa kabila ng kadiliman na nangyayari, meron pong kaligtasan sa bundok ng Zion. That is, ito po mga remnant ng mga banal na tumanggi, na makibahagi sa mga carnal practices na lumalaganap ngayon sa mga iglesia. Subalit kayo sa panahon na yon, mga kaibigan, ang mga naranasan ninyo sa buhay na ito, inahanda kayo ng Diyos sa panahon na yon. Kayo ay magiging parang bundok na Zion, kung saan mga tao ay makakalapit at makakasampung ng kalakasan at karunungan na mula sa Diyos. Amen? Kaya mga bagay yung naranasan, natututuan, hindi yan para sa inyo, subat sa panahon ng ganitong kadiliman. Kayo magiging liwanag at asin ng Diyos. People will come to you looking for strength and wisdom from God. Ang tanong, are you preparing yourself as Joseph? Inihanda ba natin ating mga sarili katulad ni Joseph? Na sa panahon ng dakilang tagutom, kanyang tinulungan ang tao sa kanilang malaking pangangailangan. Bilang mga Kristiyan, taglay natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ang siyang tanging kapangyarihan na makatatayo sa kaguluhan at pagyayanig na kahit na sa kasulkuyan ay nagpasimula na. Are you filling yourself with the Word of God? Or are you wasting your time and God's time with the things of the flesh, with the toys of this world? Inihanda ba natin ang ating mga sarili? Ay iyong bang pinupuspos ay yung sarili ng salita ng Diyos? Sinasayang mo ba ang oras ng Panginoon, ang iyong panahon sa mga bagay na makalaman? O ano po? O sa mga laruan ng sanglibutang ito? Kayo makakasagot niyan. There's no time left for indecision sa ating kapanahunan. There's no time left for indecision. Wala na pong panahon na lalagay para hindi ka makapasya. The day of the Lord is at hand. Ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon ay malapit na. There are multitudes in the valley of decision. Napakaraming mga Kristiyano, mga pastor, mga manggagawa ay nasa lambak na, nasa lugar na hindi sila makapagpasya. Listen to this. Can you leave everything behind and follow Messiah at a moment's notice? Kaya ba natin yun? Can you leave everything? Pwede ba natin iwanan ang lahat at sundin ang Messiah sa oras sabihin niya, iwanan natin ang lahat? Kapag sinabi ng Panginoon, takbo na sa bundok, takbo na. Can you leave everything? O magiging katulad kayo ng kasama ni Lot? Binigyan siya ng tsansa. Sinabihan na siya anong gagawin sa Sodom at Gomorrah. Sumata nung ginawa. Tumakbo nga siya, pero binalikan niya. Sinilipan niya ang matamis at masarap sa kanyang puso. At siya ay naging asin. Sa sukuyan, aking napapansin, marami sa mga manggagawa, marami sa mga Kristiyano, sa buong iglesia, unti-unti, nagiging haligi silang asin. Ngayon pa lamang, ang iba talagang matigas ng asin. Kayo ba membro ng mga sin company? Sin, asin. Listen to this. If you cannot, kung hindi magagawa, you're not a disciple. You are not a Christian. You have faith without works. That is a dead faith. Kung hindi magagawa yun, hindi kayo isang alagad, hindi kayo isang Kristiyano, sapagkat meron kang pananampalataya pero bahog at patay. A true Christian is an individual. Ang isang tunay na Kristiyano, isang individual, na kanya mong tinaligdan ng lahat, pinapasan ng kanyang krus, sumusunod sa Panginoon, Mesayas, sa bawat saglit ng bawat araw. Sa nakaraan ng mga tao ng bayan ng Diyos ay nakihalubilo sa mga bagay ng sanglibutang ito. Oras na para humingi ng tulong sa Panginoon para itabon niyo mga bagay patungkol sa buhay na ito. At tayo magpasimula magbantay sa panalangin. The Ark of the Covenant is ready to move forward.
The Ark of the Covenant is ready to move forward. So, para na po, is ready to move forward against the enemy, Satan, and we must be ready to move after it. Ito pong ating dapat na gawin. Binubuhat na ng mga saserdoting Levita ang kaban ng tipan. Panahon na rin para sa atin na tayo sumulong para harapin ang ating kaaway at sumunod sa kaban ng tipan. Walang iba kundi ang ating Commander-in-Chief, ang ating Panginoong Jesucristo. Are you preparing yourself? Are you wasting your time, God's time, sa mga bagay ng sanglibutan and the things of this world? Kailangang makakasagot niyan. Tayo pong lahat ay manalangin.